muli sa inyong lahat. So, gusto ko lang mag-share. This is the very first time na sumali ako sa isang rally na katulad nito. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, it doesn't really matter kung anong sektor ang kinabibilangan mo, kung saang institusyon ka galing, kung anong paaralan ka graduate, or kung anong paaralan ka nag-aaral. Ngayon, lahat tayo nandito dahil tayong lahat ay mga Pilipino. At bilang Pilipino, may karapatan tayo, ang bawat isa sa atin, na malaman ano ba ang nangyayari sa pera, ano ba ang nangyayari, ang sitwasyon ng ating bayan. Para sa akin, importante na may managot. Hindi pwedeng wala eh. Kasi ilang beses na itong nangyari. Ilang revolusyon na ang pinagdaanan natin. Simula nung unang EDSA, EDSA 2, EDSA 3, at kung napakarami. Pero minsan, nasa news, 2 linggo, 3 linggo, mamamatay, mawawala. Dapat, hindi na natin to pwedeng palagpasin. Lahat tayo naghihirap, lahat tayo concerned sa ating bayan. Gusto natin na maging masigla, malakas ang ating bayan, hindi lang sa ating mga sarili, pero sa susunod pang saling lahi. Hindi naman ito para sa atin. Ano papamana natin sa kanila? Utang? Yun ba ang gusto natin? There has to be change. Change has to happen. Sabi nga nito, ang lupa ay buhay. Ang buhay ay hindi kalakal. Tama! So dapat, huwag tayong tumigil. Collectively, may magagawa po tayo. Hindi ito kilos ng iisang tao lamang, but we have to work as a country. Tayong lahat, as a people, kailangan pong kumilos tayo. Kailangan po na marinig ang boses natin na gusto nating baguhin ang sistema. At syempre gusto natin na may managot. Gusto natin na makulong ang korap. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Rubits, at sa lahat ng mga artistang ng bayan na nandito ngayon, nakikiisa sa atin. Yes. Alam namin, galit na galit tayong lahat at hindi tayo kakalma laban sa mga kurakot. Pero, ikalma po natin ngayong araw, no? Nais po natin na maging organized ang ating programa at wala pong masaktan sa atin. No, para safe tayong lahat, safe yung mga gamit natin, safe yung mga sarili natin. Yes. Pinaalalahanan lang po ang lahat na ingatan din po ang ating mga sarili, ang ating mga kasamahan. Kung maaari, maging organisado tayo. Ayusin ang ating mga hanay para hindi natin umatras po tayo mula sa barikada. Ang hindi kasama sa programa, umatras lang po. Oo, yung mga marshals po natin, baka pwedeng lumapit dito at tumulong. Tulungan po natin. Yan, para maging organized po ang ating programa. Tapos sa kanan po, sa kaliwang bahagi nyo, pakibigyan lang pong daan ang mga PWD at ang ating mga senior. At kung merong nahihilo, nahihirapan huminga, meron po tayong medic sa Kalabaw. Ayan. Ayan. At meron din pong mga panawagan, munting panawagan. Meron pong nawawalang cellphone, Russell James Binala, iPhone 16 Pro. Kung may nawawalang iPhone 16, nasa likuran ko, sa Genset, yan. Tapos meron din pong batang nawawala. Kung meron pong nakakakilala kay Maria Jamaica O. Ferrer, naroon lang po siya sa Genset. Ang mga magulang ni Maria Jamaica O. Ferrer. Meron din pong PWD na nawawala, natagpuan ko nasa likuran, si Bethany, kapatid ni Beverly, 19 years old, nasa likuran din po. Ayan po, nagiging mahirap po pag hindi tayo organized, yung mga hanay natin pag hindi po organized, hindi po matutuloy, hindi po itutuloy ang ating programa
kung hindi natin maaayos ang ating mga hanay. Kaya kung pwede po, maglaan po tayo ng daan para madali po para sa mga dumadaan na part ng program. Yung mga kailangan po nasa likod ng barikada, wag po tayong lalagpas. Especially yung dito po sa gilid, yung sa right side ko po, kung pwede pong umatras, at wag i-block yung daan. Payong! Ibaba! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Marcos Duterte walang pinag-iba! Parehong kurakot mahirap sa masa! Makiba ka! Ay, payong! Makiba ka! Ako po si Cherry Lanusa, profesor mula sa Universidad ng Pilipinas! Ino-proclaim ako na may bagong UP campus sa Luneta! Ito ang paaralang bayan kung saan tayo ay matututo bilang mag-aaral at profesor kung paano magpakulong at magpatalsik sa mga magnanakaw. Habang tayo ay binabaha ng korupsyon, ang sistema ng edukasyon natin ay binabaha rin. 165,000 classroom po ang kailangan ng ating mga kabataan sa elementary at high school. 4 out of 10 na mga high school student ay hindi makagraduate ng high school. 3 out of 10 na mga college students hindi makatapos ng kanilang kurso sapagkat walang mga pera. Ang ating pong mga public school teachers, busabos ang sweldo at nagtitiis sa kakapiranggot na mga benepisyo na pinagdadamot ng korap na puppet at pasistang si BBM. Tapos nalaman natin, meron palang 545 billion ang DPWH para sa flood control project mula ng 2020 hanggang 2025. Pero sabi mismo ng secretary na si Recto, 20 hanggang 70% ang binubulsa ng mga hinayupak na magnanakaw sa ating pamahalaan. Sana nagamit natin yan para sa textbook ng mga kabataan. Sana nagamit natin yan para sa scholarship ng ating mga kabataan nandito ngayon. Pero anong ginagawa ng pamahalaan na ito? Nalulunod sa limpak-limpak na salapi